pinakamalaking magtuloy dito eh. Okay. So thank you brothers and sisters for giving us, inspiring us some of your time dito po sa inyong teaching para makasingit po ano. Again po ay ilo-launch po ulit natin yung ating Angkop Global Walk. Okay? So nandito po ako para talakayin sa inyo ano ba itong Angkop Global Walk na ito at the same time. Alam ko na marami po kayong mga katanungan ano. At marami kaming natatanggap doon po sa office natin sa NAMSI na mga inquiry about this. And I know that some of you meron pong question. But I will make this short ano po kasi alam ko pagod na rin po kayo. Now, ito po yung pang-15 Angkop Global Walk since 2010. Kasi ang una pong Angkop Global Walk natin is 2010. So ano po itong Angkop Global Walk na ito? Ito po yung fundraising, specifically para sa mga students natin, ano? Especially po doon sa mga less fortunate brothers and sisters na hindi po makapagpaaral ng mga anak. So ito po yung ginagawa natin taon-taon upang po may taguyod natin ang mga kabataan na makapag-aral. At alam naman po natin na ang karunungan, ang edukasyon ay yan po ang tanging kayamanan ng bawat isa't isa sa atin. At yan lang po ang tanging pamana nating mga magulang sa ating mga anak. But of course, brothers and sisters, meron pong mga bata na hindi po makatungtong sa kolehiyo dahil po sa kahirapan. Now that's why ito pong angkop natin, itong Answering the Cry of the Poor, focused on education. Dati po may shelter yan. Okay? So ang angkop po kasi is meron po programa shelter, health, education, livelihood, at saka disaster. Now, brothers and sisters, dito po sa Angkop Global Walk na ito, hindi na lang po nakafocus ito sa edukasyon. Portion of what we contribute ay napupunta po sa calamity and disaster, napupunta po sa health, at napupunta po sa TVET. And we're so lucky enough, brothers and sisters, when we started the program this year, ang dami pong nabenepisyohan sa atin. If I can remember it right, dito sa cluster 2, meron po 12 na nabenepisyuhan itong krising na nagdaan na typhoon. And we're so lucky enough, brothers and sisters, dahil po nagkaroon na po ng pondo ang angkop natin na hinugot natin. But of course, there are a lot of brothers and sisters na talaga naman po yung kanilang puso ay tumulong sa tao and we were able to raise fund also to add doon po sa fund natin for calamity. So brothers and sisters, today I'm going to present to you ito pong 15th Angkop Global Walk. Okay? So, meron po tayong team ngayon. Team ng Angkop Global Walk is ito po yung Come Walk With Me. Okay? Come Walk With Me. Ito po ay hango hango po ito sa ano ba to? Libro, mga kapatid, sa Bible na Jesus calls his first disciples. If you remember, when the Lord sought yung pong presensya ni Simon at sina Peter nung sila po nangingisda, ito po yung sinabi ng ating Panginoon, no? As Jesus walked beside the sea Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting into the lake, for they were fishermen. Come follow me, Jesus said, and I will send you out to fish people. At once they left their net and followed him. And brothers and sisters, we as Couples for Christ, we are so called by God to follow him. Dito po kasi, parang this was the time that Jesus Christ was looking for disciples to walk with him. Okay? To go with him in a mission. If you look at it, brothers and sisters, ang mission po dito ay hindi lang po mamamalakaya. If we go along doon po sa history ng paglalakbay ni Jesus kasama itong mga disipulo, those people who walk with him, hindi lang po naghahasik ng magandang balita, kundi gumagawa rin po sila ng gawain para sa mahihirap, diba? Naggamot sila, nagpakain sila ng mga mahihirap, at marami pang iba. So this is the calling to us, brothers and sisters, this year, to walk with the Lord, especially na tulungan natin itong mga kapatid natin na mahihirap, especially the less fortunate brothers and sisters
upang sa gayon ay matulungan natin na maiawang sila sa kahirapan. Okay? Turuan natin sila na makaawang sa hirapan. Ano ba ang dapat natin gawin? Pag-aralin ang kanilang mga anak upang sa gayon pag nakatapos, matulungan nila ang kanilang pamilya. Di ba? At sunod-sunod lang po yung mangyari. So brothers and sisters, sa taon na ito po yung logo natin. I just want to explain, no? Kung makikita niyo po yung kulay blue at yung kulay red, walking with Jesus, Jesus reaching out to man signifies CMC ang word for the four abundance colors, blue, red also signifies divine mercy. Kaya kung nakikita niyo po yung maliit na tao doon, ito po ang una, si Jesus po yung nasa taas. So tayo po ay niyayakap ng ating Panginoon upang maglakad kasama niya patungo sa kanyang misyon. And of course, yung kulay dilaw, makikita niyo roon na ito po yung light of the world. Okay? Ito po yung ilaw ng ating Panginoon patungo sa kabanalan at kaayusan ng ating buhay. And of course, yung po nga nandun sa kanan, the footstep of our walking in His steps as disciple, our walking with Him, entails our taking of the same path towards the cross and hope for resurrection. So, ibig sabihin, tayo po ay naglalakbay bilang community ng Corpus for Christ, bilang member ng Corpus for Christ. We should walk the path that the Lord had walked into. Dapat ang ating direksyon ay kung saan din patungan ng ating Panginoon. Maglakad tayo kasama ang ating Panginoon. So ano po itong direksyon ng ating Panginoon? There are only two things that the Lord commanded us to do. Di ba? May dalawang utos lang. Ano po yun? Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa. Ano po yung pangalawa? Ha? Ano po yung pangalawa? Dalawa lang ang sa Panginoon. 10 ito, pero dalawa lang ang importante. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Okay. So brothers and sisters, if you love God, we should love our neighbors, especially our brethren who are less fortunate. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Diba? Dapat po ay magmahal tayo gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa mga maralitaang na katulad natin. Alam ko po na lahat tayo ay may pangangailangan, ngunit meron po mga tao na mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? And we're so lucky, brothers and sisters, that we are called by the Lord to serve Him, to serve His people. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dito, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid, ginawa mo na rin sa akin. Okay? Kung pinakita mo na mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang maliliit na tao, ibig sabihin doon, mahal mo ang Panginoon. These two commandments, hindi po magkahiwalay ito. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo naman minamahal ang iyong kapwa. So this is our calling this year, and not only this year, for the whole year of entire life natin sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo. This is our mission, brothers and sisters, to be one with Jesus, to love the poor, to love our brothers and sisters. So brothers and sisters, when will this happen? October 26, 2025, Luneta, Quirino Grandstand. So meron na tayong lugar kung saan po tayo mag-assembly para po ipahayag natin yung pagtulong natin sa ating kapwa. Next, so ano po itong ipinunta po natin dito ngayon? Ito po yung ESP na tinatawag natin. Ito po yung Educational Sponsorship Benefit Package. Alam ko na po na alam nila ito, ano? But I just want to make clear now, marami po kasing katanungan, marami nagtatanong, saan ba talaga pupunta yan? Yung pera na yan. Okay? Kasi sinasabi po natin na ang college, ang nakalaan po is 30,000 every year. Okay? 15,000 first semester, second semester, 15,000. So ito po yung itinutulong nyo sa ating mga kabataan na nag-aaral. Okay? But on top of that, brothers and sisters, may mga pinatutunguhan nito. Yung direct benefits po na mapupunta sa bata is 26,200. And then of course, yung values spiritual formation, 850. Ano
ito pong values formation, we're not only giving them education, brothers and sisters, we are also concerned to their spirituality. Kaya nga po, pag ikaw ay pumasok sa KSP, kung ikaw ay bata, dapat maging YFC ka. Dapat maging KFC ka. At ang iyong magulang, maging Corpus for Christ o makatapos man lang ng Christian Life Program. So these are expenditure na pwedeng iyalan sa kanila sa youth camp. Magan po kung may seminar. So ito po yung gagamitin para po sa kanilang spiritual nourishment. Kaya hindi lang po natin sila pinag-aaral, tinutulungan din po natin sila sa spiritual life nila. Kasi useless po ang edukasyon, ang karunungan ng tao kung gagamitin mo ito sa masama. Di ba? That's why habang sila ay scholar natin, dapat din po ay binabantayan natin yung kanilang moralidad, yung kanilang spiritual, para pag sila po ay nakatapos, sila po ay maglilingkod din sa kapwa, katulad natin na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. So hindi lang po natin sila hahayaan na sige mag-aral ka lang, bahala ka sa buhay mo. No. Meron po tayong responsibilidad bilang Corpus for Christ na bantayan po yung kanilang mga spirituality. So brothers and sisters, this year we will implement all this program. If they cannot commit or they cannot comply with the requirements, especially on their values formation, this will be the ground of their termination. Okay? Ibig sabihin, kung meron kayong ipinasa sa amin ipinasa sa ako na estudyante, i-QQ natin yan. I-QQ natin yan. Pero at the middle of the school year, at hindi sila nagpo-comply sa kanilang spiritual nourishment o kaya formation, including their parents, baka sa susunod na panahon, hindi na po sila o hindi na sila itutuloy yung kanilang pag-aaral. Okay? So marami po sa atin yan ngayon na nangyayari sa mga bawat cluster. Bakit sila na-terminate? Bakit na-terminate? Kasi po, yung sinumpahang salaysay, yung agreement between the parents and the child and CFC ako, hindi po nila sinusunod. Pumipirma lang po sila. Pumipirma lang sila na, okay, hindi kami mag-Christian Life Program. Pero may Christian Life Program kayo. Niyaya niyo, wala naman ayaw nang pumunta. So it's useless, brothers and sisters. So we're not just after giving them education, helping them with education. Mas malalim po na dapat natin bantayan yung spirituality ng isang mag-aaral at ang kanyang magulang. Kasi napaka-useless po ang ating karunungan, ang ating matapos kung tayo naman po ay maging gahaman pa rin sa pananalapi. Ayaw naman natin i-share yung tulong natin at karunungan natin sa kapwa natin. So by that means, brothers and sisters, habang sila nag-aaral, ay responsibilidad ng cluster o chapter na unit na nag-endorse to make sure that this child should undergo values formation, not only limited to the child, but of course to the parent. So kasama po yun sa magiging criteria natin sa taon na ito, and we will strictly implement that. Like what happened, brothers, sa pangarap. Like what happened sa pangarap. Yung pinofile nila noong March na ipasok, 6, 12 sila. Pero kahit yung 12 na hindi pa natatanggap, ngayon sila yung paklase na 18. So let's use this, brothers and sisters, as our evangelization tool. Gamitin natin ito because this is now the new evangelization. Sabi nga nila, kung ano yung nakikita ng tao na prueba na ikaw ay naglilingkod at kung ano ang napag-aralan mo, i-share mo ito, susunod at susunod ang tao sa iyo. There's no need for us to read the Bible in their houses, to get them out and join us in Christian Life Program. So, sa buhay natin yung napag-aralan natin,